Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Filipino 6, Term 1, Week 9. Tulang pambata, kaganapan, komplemento ng pandiwa, tagatanggap, benepaktibo, tekstong multimedia, etnisidad at rehiyon, lokal na kultura, pagka-makatotohanan. Ibigay ang kahulugan ng sumusunod na kasabihang Pilipino. Ang maniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Walang biyaya sa lupa na di dinidilig ng luha. Ang hipong tulog, tinatangay ng agos. Putak ng putak, batang duwag. Matapang kat, nasa pugad. Anong salita ang inyong maiuugnay mula sa mga larawan? Ano ang ibig sabihin ng salitang ito? Magbigay ng mga kaugnay na ideya mula sa salitang nabuo. Punan ang concept map. Kasaysayan, katutubo, bukana, mithiin, at lahi. Bago basahin ng tula, tukuyin ang mga salitang isinasaad sa bawat pahayag sa pamamagitan ng pagbuo ng mga salita sa loob ng configuration box. Historya o pagdodokumento ng nakaraan. Anumang pangkat etniko na naninirahan sa isang rehiyon. Bungad o harapang daanan. Bagay o nais na pinapangarap o gustong makamit. Angkan o lipi. Tekstong naratibo tulang pambata, kaugnay na paksa bilang isa, nauunawaan ng tekstong naratibo tula, natutukoy ang mahalagang detalye. Katutubong Pilipino, akda ni Hanili A. San Diego. Ako'y isang Aita, katutubong Pilipino. Maitim ang balat, kulot ang buhok ko. Nagmula pa roon sa malayong dako. Pilipino pa rin, isang lahi tayo. Pagtatanim at pangangahoy, pangunahing hanap buhay. Paggawa ng uling at pagtitinda ng gulay. Salatman sa dunong, masayang nabubuhay. Nagsisikap makaahon, matuto at makisabay. Ako'y katutubong, sa yaman ay salat. Subalit ipagmamalaki ko ang pagiging tapat. Mga kaugaliang Pilipino'y taglay ko rin. Tulad niya, tulad mo, tulad natin. Pilipino ako sa isip at gawa. Magkakaiba man tayo ng hitsura at salita. Tulad mo rin akong puno ng pangarap, kaya lagi akong nagsusumikap. Katutubo, akong iba sa iyong tingin, subalit lahi natin magkatulad man din. Bansang ating tinitirhan, parehong mahal natin, pagkat kapwa tayo Pilipino, iisa ang mithiin. Sana'y lagi nating tandaan, magkaiba man ng ating mga nakasanayan, huwag sana nating kalimutan. Pilipino ako, ikaw, ito'y ating ipagsigawan. Tungkol saan ang tema ng impormasyong isinasaad sa tula? Tungkol sa katutubong Pilipino. Ayon sa tula, ano ang pagkakaiba-iba ng mga katutubo dito sa ating bansa? Nagkakaiba sa hitsura at salita. Ano ang pagkakatulad ng mga katutubo? Lahat ay nagmula sa lahing Pilipino. Bakit kailangang pahalagahan natin ang mga katutubo? Sila ay kapwa natin Pilipino. Paano mo ipagmamalaki ang mga katutubong Pilipino? Tampok na teksto, tulang pambata. Ako'y isang Aita, katutubong Pilipino. Maitim ang balat, kulot ang buhok ko. Nagmula pa roon sa malayong dako. Pilipino pa rin, isang lahi tayo. Ang tekstong naratibo o pasalaysay ay isang anyo ng diskurso
ng pagpapahayag o pagsasalaysay ng isang makatotohanang bagay. Ito ay nagpapahayag ng sapat na detalye tungkol sa katangian ng isang bagay, tao, lugar o damdamin upang ang isang mambabasa ay makalikha ng isang larawan ayon sa ipinahahayag sa tula. Mahalaga ang estilo, nilalaman at pananalitang ginagamit sa isang teksto upang madali itong maunawaan ng mambabasa. Halimbawa nito ang nobela, maikling kwento, tulang nagsasalaysay, pabula, parabola at iba pang piksyong nagsasalaysay. Ang tulang pasalaysay ay uri ng tula na nagsasaad ng kwento. Ito'y kadalasang ginagamitan ng boses ng tagapagsalaysay at ng mga tauhan, at ang buong istorya ay nasusulat sa may sukat na taludtod. Hindi kailangang mayroong huwarang pangritmo ang tulang pasalaysay. Ang ganitong uri ng tula ay maaaring maikli o mahaba at ang istoryang kinukwento nito ay maaaring komplikado. Ito ay karaniwang dramatiko, may layunin, iba't ibang tauhan at sukat. Mahalagang kasanayan sa pagbasa ng isang tekstong naratibo ang pagtukoy sa mahalagang detalye. Ang pagtukoy sa mahalagang detalye ay isang pamamaraan upang magamit sa pagsusuri ng isang akdang binasa o iba pang kaugnay na panitikang binasa o narinig. Ito ang sumusuporta sa punto ng author o may akda sa paksang tinatalakay. Ang bawat sagot ay nagpapakilala sa pagsusuri na iyong ginawa sa binasa o napakinggan. Tinutukoy nito ang mga mahalagang detalye o impormasyon na nilalaman ng isang babasahin. Pag-aralan ang ilang piling saknong ng tula. Ako'y isang Aita, katutubong Pilipino. Maitim ang balat, kulot ang buhok ko. Nagmula pa roon sa malayong dako. Pilipino pa rin, isang lahi tayo. Ano ang paksa? Ano ang mahalagang detalye kaugnay ng paksa? Pagtatanim at pangangahoy, pangunahing hanap buhay. Paggawa ng uling at pagtitinda ng gulay. Salat man sa dunong, masayang nabubuhay. Nagsisikap makaahon, matuto at makisabay. Batay sa binasang tula, Katutubong Pilipino, isulat ang mahalagang detalyeng may kaugnayan sa paksa. Pisikal na katangian. Uri ng hanap buhay. Para sa ikalawang araw. Balikan ang mga salitang nalinang sa talas salitaan. Ibahagi ang kahulugang ibinigay ninyo sa bawat salita. Pagmasdan ng mga salitang muling isusulat sa pisara at tukuyin ang denotasyon, literal na kahulugan at konotasyon, ipinahihiwatig o mas malalim na kahulugan ng bawat isa. Mga salita, kasaysayan, denotasyon, pinagmulan o historya, nakaraan, alaala, katutubo, pangkat etniko, Aita, mangyan, dumagat, bukana, bungad o harapan, simula, una, mithiin, pangarap o ninanais, gusto, lahi, lipi, angkan, Pilipino. Dahil sa pagiging buhay at dinamiko ng isang wika, ang isang salita mula sa diksyonaryong kahulugan o denotatibong kahulugan, denotasyon, ay nagkakaroon ng bagong kahulugan kapag ginamit na sa konotatibong kahulugan o konotasyon. Denotatibong kahulugan, denotasyon, ang unang kahulugan ng salita mula sa depinisyong inilalahad at ipinaliliwanag sa diksyonaryo. Konotatibong kahulugan, konotasyon, pagbabago ng kahulugan ng isang salita batay sa katangian ng denotatibong kahulugan nito. Pag-aralan ang larawan, isulat ang konotatibo at konotatibong kahulugan nito sa angkop na kolum.
Para sa ikalawang grupo ng mga larawan. Ibigay ang konotatibong kahulugan ng sumusunod na salitang naka-italics sa pangungusap at bumuo ng sariling pangungusap mula dito. Magaling yung manok mo, madaling makaintindi sa ipinagagawa sa kanya. Kahulugan, sariling pangungusap. Iwasan mong makipagkaibigan sa mga plastic. Maraming tuta ang mga politikong gahaman sa kapangyarihan. Mainam na may ngipin ang batas upang maparusahan ang mga may kasalanan. Narito ang mga posibleng kasagutan. Manok, alaga. Plastic, hindi totoo. Tuta, sunod-sunuran. Ngipin, kapangyarihan. Buhaya, sakim. Para sa ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 3, nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag. Kaganapan, komplemento ng pandiwa, tagatanggap, benepaktibo. Basahin ang mga pangungusap. Ipagmalaki natin ang mga kapwa katutubong Pilipino. Ipaglaban natin ang ating lahi. Si Mang Ato na isang katutubong Aita ay ibinili ko ng bagong bayong. Ipinagdasal ng buong pangkat ang kaligtasan ng kanilang pinuno. Ipagsigawan natin sa buong mundo ang lahing Pilipino. Ano ang napansin mo sa mga salitang may salangguhit? Mayroon bang kilos at tagatanggap ng kilos na tinutukoy sa pangungusap? Ang pandiwa ay isang salita, bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw, isang pangyayari o isang katayuan. Ang pandiwa ay may iba't ibang focus o kaganapan o komplemento. Ito ang tawag sa relasyong pansemantika ng pandiwa sa simuno o paksa ng pangungusap. Naipapakita ito sa pamamagitan ng taglay na panlapi ng pandiwa. Focus ng pandiwa. Focus ng tagatanggap o benepaktibo. Ang simuno o paksa ang tumatanggap sa kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na, para kanino? Ginagamitan ito ng mga panlaping i, in, ipang, o ipag. Halimbawa, ipinaghanda ng ina ang kanyang mga anak ng bagong pagkain. Inihabilin sa atin ng ating mga ninuno na pagyamanin ang mabubuting kaugalian. Ibinida ng mga katutubo sa mga bisita ang lugar na taniman nila ng mga gulay. Piliin ang pandiwang nasa focus benepaktibo na angkop gamitin sa pangungusap. Ipagbibilibibili ng mga katutubo ang kanilang mga pananim para sa pagkain ng kanilang mga anak. Ipangako, mangako mo sa akin na susundin mo ang mga patakaran ng pangkat. Taos-pusong ipagdarasal, magdasal, ko si Benok ng kapatawaran sa may kapal. Ipaglilinis, maglilinis ko ng bahay si Maria sa susunod na Sabado. Nagsaing, ipinagsaing ng kanin ng kanyang mga anak si Tatay Ome. Narito ang mga tamang kasagutan: ipagbibili, ipangako, ipagdarasal, ipaglilinis, ipinagsaing. Kompletuhin ang pangungusap sa pamamagitan ng pagpuno ng pandiwang nasa focus na tagatanggap o benepaktibo. Iihi patlang ni Maria ang bunsong anak sa hinog na papaya. Lihi patlang ni Maria ang bunsong anak sa hinog na papaya. Bili patlang ni Mang Jose ang lumang jeep para sa pag-aaral ng anak. Luto si Tia Lorna ang patlang ni nanay na mga pagkain kanina. Hagis patlang ni Manuel kay Hilda ang maliit na bola. Hingi patlang ni Hasmin ng tulong ang mga katutubong dumagat.
Narito ang mga tamang kasagutan. Para sa ika-4 na araw, kaugnay na paksa bilang 4 na ibibigay ang tono at layon sa pagpapakahulugan ng tekstong multimedia. Suriin ang nilalaman ng poster. Tukuyin ang tono, layon at paksa nito. Ano ang paksa ng poster? Ano ang layon nito? Ano ang tono ng lumikha tungkol dito? Anong uri ng multimedia ang poster? Narito ang mga posibleng kasagutan. Ano ang tekstong multimedia? Ang mga tekstong multimedia ay ang pinagsasama-sama ang iba't ibang uri ng nilalaman tulad ng teksto, mga larawan, audio at video upang lumikha ng mas mayaman at mas interactive na karanasan para sa user. Ang tekstong multimedia ay maaaring paper-based tulad ng mga aklat, nobela, comics, posters at slogans. Live multimedia text naman ang mga sayaw, pagtatanghal, pasalitang pagkukwento sa pamamagitan ng pinagsamang pamamaraan tulad ng paggalaw, tunog at pasalitang wika. Ang digital multimedia text naman ay ang mga animations, slideshows, e-posters, digital stories, podcasts at web pages na may kasamang hyperlinks sa mga external na gabay sa wastong pagbigkas at pagpapakahulugan. Elemento ng tekstong multimedia. Paksa, pangunahing kaisipang pinagbabatayan ng teksto upang maituring na may kaisahan ng teksto, hindi dapat lumihis ang paksa nito. Layon, ito ang intensyon ng teksto sa pagkakasulat nito. Ito ay tumutukoy sa layunin ng teksto kung ito ba ay nais magbigay aliw, magbigay impormasyon o magturo, magbigay inspirasyon, manghikayat o magpakilos. Nasa pagsusuri ng mambabasa kung paano bibigyang pagpapakahulugan sa teksto o akda. Tono, ang nangingibabaw na damdamin sa author sa pagsulat ng teksto. Maaari itong masaya, malungkot, nangungutya, galit, nagpapatawa, magaan, seryoso, akademiko, at iba pa. Ang tono ay nakatuon sa damdamin ng author sa teksto. Ang damdamin naman ay ang naramdaman ng mambabasa sa pagbasa ng teksto. Pakinggan o panoorin ang digital poetry tungkol sa kulturang Pilipino. Ibigay ang tono at layon ng may akda tungkol sa nilalaman nito. Kompletuhin ang charts sa pamamagitan ng pagpuno ng mga impormasyong batay sa napakinggan o napanood na digital poetry. Kulturang Pilipinong nabanggit sa tula, paksa ng tula, layo ng tula, tono ng tula. Narito ang pamantayan sa paggawa ng slogan. Basahin ang tula at sagutin ang mga gawain kaugnay nito. Pinoy ako ni Hanily A. Santiago. Pilipino ako sa puso at diwa, makikita rin sa kilos at gawa. Mga katangiang hinahangaan na iba, masasalamin sa akin sa tuwina. Pilipino ako sa puso at diwa, makikita rin sa kilos at gawa. Mga katangiang hinahangaan ng iba, masasalamin sa akin sa tuwina. Pagiging masayahin ay taglay ko. Kahit may pagsubok, pananaw ay positibo. Minsay, dinadaan sa pagsipol at pagkanta, kahit sa payak na paghuni sa kahit anong tono. Pagiging magalang ay taglay ko rin. Pagmamano sa magulang, di nawawala sa akin. Paggamit ng po at opo, nakasanayan ko rin, basta't kausap ko'y matanda sa akin. Pagiging matulungin, sa akin ay likas. Sa bayanihan ay hindi umiiwas. Lahat ng kaya kong tulong ay gagawin pagkat kapwa ko, mahal ko rin.
Isulat sa loob ng grapikong pantulong ang mahalagang detalye o paksa at sumusuportang detalye na tinutukoy sa tula. Pangunahing detalye, sumusuportang detalye. Tukuyin ang denotasyong kahulugan ng mga salita mula sa tula. Pangungusap, likas, diwa, bayanihan, payak, taglay. Denotasyong kahulugan. Hanapin sa loob ng balon ang denotasyon at konotasyong kahulugan ng salitang may salangguhit. Gamitin ito sa sariling pangungusap. Nasa malalayong bundok naninirahan ang ibang katutubo. Likas sa aking puso ang adhikaing maganda para sa bayan. Ang Pilipinas ay parang isang perlas ng silangan. Ang wika ay patuloy na umuusbong kasabay ng panahon. Huwag sana nating isipin na ang mga katutubo ay maliit na mamamayan. Denotasyon munti, lumalaki, marikit, natural. Isang mahalagang bato na nabubuo sa loob ng kabibe, uri ng anyong lupa. Narito ang mga sagot. Isang malaking bundok ang nawala sa aking dibdib nang dinggin ng Diyos ang aking panalangin. Likas sa aking puso ang adhikaing maganda para sa bayan. Ang Pilipinas ay parang isang perlas ng silangan. Ang wika ay patuloy na umuusbong kasabay ng panahon. Huwag sana nating isipin na ang mga katutubo ay maliit na mamamayan. Konotasyon, problema, kayamanan, umuunlad, walang magagawa, bukal sa kalooban. Narito ang mga tamang kasagutan. Punan ang patlang ng angkop na pandiwang benepaktibo o tagatanggap upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Piliin ang sagot sa loob ng kahon sa ibaba. Ang mga pagpipilian ay ikinatuwa, ibinili, ipinagluto, ipinagpaalam, ipinakilala. Patlang ko si Bunso ng pasalubong. Patlang ako ni Nanay ng masarap na tinolang manok. Patlang ng mga katutubo ang tulong na ibinigay ng gobyerno. Patlang ko si ate kay tatay na pupunta siya sa bulwagan. Patlang ng madre ang mga katutubong Aita mula sa isla ng Boracay. Narito ang mga tamang kasagutan. Para sa inyong takdang aralin, lapatan ng musikang Leron-Leron Sinta ang bawat saknong ng Pinoy Ako ni Hanily A. Santiago. Isimute ito sa guro sa pamamagitan ng video recording.